ito, yung isa pang balita. Hindi na napapatawan ng parusa ni Inday Sara yung teacher. Sige, sino sa inyo dito yung gusto itong balita na to? Sige nga, ilagay nyo nga dyan. Sino sa inyo ang gustong si Madam, yung nang-nenermon sa online, yung live streamer, YouTuber, nakatulad natin, vlogger, si teacher vlogger. Kasi si teacher vlogger na nermon daw ng estudyante online. So ngayon madaming gigil na gigil dahil daw pinahiya ni Madam Teacher yung estudyante sa buong mundo. Animal yan. Nung ako nag-aaral mga bossing, ulitin ko na naman to yung istorya na ito. Nung ako po nag-aaral, ang tawag sa akin ng teacher ko ay Santanas. Lagi yung pag nakikita ko, ikaw talaga, Dada. Ikaw talaga, Boss Dada, Satanas ka talaga. Pag ako namatay, ikaw ang dahilan, hanahayop ka. Pag nakikita pa lang ako ng teacher ko, nabibwisit na sa mukha ko. Lagi akong pinarurusahan nun. Gumaling ako magbunot. Gulat na gulat yung nanay ko nung nagkaroon ng bunot sa bahay. Binunot ko yung buong bahay namin, kumintab. Sa sobrang kintab, nanalamin yung nanay ko sa tabla. Sabi mo, anak, ang galing mo magbunot. Magaling talaga ako magbunot. Yung teacher ko, putya araw-araw, 365 days. Lagi akong cleaners. Kumbaga sa basketball, alam niyo yung first pick. Yung first pick, si Wembenyama. Diba, ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung first pick, bantsakin mo, diba, Lunes hanggang Biyernes, may cleaners yan, group 1 hanggang group 5. Pucha yan, ako lahat, sa group 1 hanggang group 5, kasama ako nagbubunot pagkatapos. Sa sobrang visit sa akin ng teacher ko, ganyan. Pinakakain pa kami ng chok, yung lalagay yung chok dito, habang naka-squat ka. Pucha yan, hindi ka lang sa buong social media. Hindi ka lang sa buong social media sumikat. Pucha, sikat ka pa kasi yung crush mo, may pag-asa ka sana doon. Kaya lang, pucha, dahil naparusahan ka, para ka nang may kitong, nilalayuan ka na. Diyos mio. Ganon ang kahirap ang inabot namin. Sige, magkwento kayo dito ng mga karanasan ninyo sa school. Kasi yung nanay ko noon, pag uwi ko ng bahay, pinakikita ko yung grade ko. Ito mo yung grade ko, ma. 75. Galit na galit ang nanay ko. 75? Sira ulo ka talaga. Ano mangyayari sa buhay mo? Puro palakol to. Sabi ko, ma, kalahating araw pa lang yan. Pag ito, diniretso ko, isang buong araw, 150 yan. Ganon. So, lagi yan ganyan. Diyos ko po. Sabi ko nga sa iyo, kung sa basketball, merong ina-awardan ng Mythical 5, di ba? Pag na-awardan ka, MVP, Best Player of the Conference. Tapos may Mythical 5, All Defensive Team, may ganon, di ba? Pucha, alam nyo ba, ina-award sa akin? Ina-award sa akin Technical 5. Technical 5 dahil lagi daw meron akong 5 technical kada liga. Ganon mga boss. Alam mo ba yung ang una, sabi nga nila, may kasabihan sila na ang unang flying saucer na natagpuan sa Pilipinas. Yung unang flying saucer na natagpuan sa Pilipinas, sa mukha ko pa tumama. Mga bossy, nagkaan-an ako, kakabato ng teacher ko ng pamburan ng chok. Mga bossing, totoo yan. Ayun, pambura, di ba? Ibubura yan. Tapos kukwentuhan kayong ganyan. Ang galing ng teacher, binubura yung binubura. Tapos, alam niya kung sino yung nagkukwentuhan na ba nagbubura siya. Pagharap nun, biglang lilipad mga bossing yung pambura na yun. Pag tinamaan ka, yari ka. Sigurado ako mag-a-up-solution ka. Alam niyo, sino dito matatanda na yung alam yung up solution? Yun yung mahapdi. Pag ginanong mo saan yun ang hapdi nun, mga boss.
Asintado yung mga teacher nun. Tapos ngayon, mga ganito lang. Sinabunutan lang yung bata. Putya, sinabunutan, nagalit na kayo kagad. Diyos ko po, alam mo ba dati, pag uwi ako ng bahay, sasabihin ko sa nanay ko, Ma, takot na takot ako pagka, alam mo, di ba ngayon, patawag mo nanay mo. Pag ginanong ka ng teacher nun, Diyos ko po, mapapadasal ka. Sigurado ako si Jesus, makikita mo talaga. Makikita mo si Jesus pagpikit mo, Diyos ko po, ba't pinapatawag ang nanay ko? Hindi ka papasok hanggat hindi mo dinadala nanay mo rito. Pucha, lahat, para kang nagnakaw. Oo, pagka ganun. So, ang gagawin ko, tatawagin ko yung tsahin ko. Tsahin ka, sama ka lang sa school. Sama ka lang, dadaling ko yung tsahin ko. Pagdating ng tsahin ko sa eskwelahan, ang sasabihin ng teacher, sino yan? Nanay mo ba yan? Maputi yan? Hindi mo nanay yan. Iyan mo, umuwi ka. Yung nanay mo, gusto ko makita. Kakausapin ko. Talaga sabi ko sa'yo, hindi ka makakatulog, hindi ka makakapasok hanggat di mo dinadala nanay mo. Ganon dati, hindi ka makakapasok hanggat hindi mo dinadala nanay mo. Pucha yan. Tapos yung card nun, na-perfect ko na yung pirma ng nanay ko. Kasi, pucha puros, yung 75 eh. Kaya yung pirma ng nanay ko, nagaya ko na. Ako na pumipirma, hindi na nanay ko. Ngayon sabi ng teacher ko, pakitawag yung nanay mo, gusto ko malaman kung sa kanya ba to. Kasi kung ako nanay mo, hindi ko pipirmahan niya, puro 75 eh. Pupuntahan ko yung teacher, aalamin ko, na wala ba natututunan to anak ko, ba't puro palakol to? Na wala naman ubos na yung mga puno sa paligid namin sa dami ng palakol na binigay mo sa anak ko. Hindi, totoo yan. Sabi ko, takot na takot tayo mga bossing na yung nanay natin dalhin sa eskwelahan. Kasi ganito yan eh. Ama, kasi ganito. Si ma'am kasi, kasi may sasabihin yata sa'yo. Yung pala nga nasasabi mo, may sasabihin yata si ma'am sa'yo, nasapok ka na ng nanay mo. Totoo yan. Nagulpi ka na ng nanay mo. Yung palang sinabi mo may sasabihin daw si ma'am. Tayo pa ginugulpi ng mga nanay natin. Ngayon yung mga nanay ang aarte. Pag umuwi ng bahay yung mga anak nila, puta wala star. Ba't wala ka star? Ba't wala ka star, anak? Ha? Wala ka natututunan sa school. Pucha, ipopost ko sa social media yung teacher mo. Grabe kami ipahiya ng teacher namin nun. Diyos ko po, Sinhari, maraming salamat sa iyo, mabuhay ka. Isa kang alamat. Sino pa dito yung mga pinahayaan ng teacher? Alam mo ba pinakain ako ng teacher ko ng papel? Noong nahuli niya akong Noong nahuli ko ng teacher ko nangungopya, pinunit yung papel pinakain sa akin, ninunok ko talaga mga boss. Ganon kami kagulpi nun. Ang mga teacher nun, mga bossing, yung may mga patpat yun. Hindi ko makakalimutan yan, yung mga pamalo ng mga teacher namin. Pucha, alam mo, gumaling si Manny Pacquiao sa pag-ilag at saka dumami yun. Kaya marami mga sundalo nung mga kaidaran natin, nabuhay pa hanggang ngayon, ang gagaling umilag sa bala. Alam mo kung bakit? Na-practice na yan, elementary pa lang. Yung mga lumilipad na chalk, lumilipad na libro, lumilipad na mga eraser, naiilagan nila. Kaya nung naging mga sundalo sila, yung mga bala ng mga rebelde, kaya na nilang ilag-ilagan. Terror. Meron pa nga nun talaga na terror na mga teachers dati. Matindi. Tapos ngayon, konting kibot lang. Diyos ko naman. Arte nyo naman. Ganun yan. Ito nga daw si Jessica eh. Si Jessica, kababaeng tao.
Uy, Jessica, anong ginagawa mo? Kababae mong tao, napatayo ng 1 oras kasi walang assignment. Anong ginagawa mo na nag-aaral ka, Jessica? Maiintindihan ko kung lalaki ka tapos napatayo ka sa harap. Walang joke ka, Jessica. Kababae mong tao, pinatayo ka 1 oras. Pucha, talo mo pa ako. 30 minutes lang ako Oh, yung mga naaalala nila, yung mga teacher nila. O, ilagay nyo yung mga pangalan ng mga teacher nyo na pinakamatapang na naging teacher nyo sa buong buhay nyo. But before that, pakinggan muna natin itong balitang ito. Pucha, ganito gagawin yata natin sa SC Minaya. Isa't kalahating oras na tayo, wala pa tayo na pag-uusapang matino. Animal na yan. Sige, tuloy natin itong balita na ito. Hindi daw papatawan ng parusa ang nag-viral na guro. Nag-viral dahil nanermon siya online. Inaantindi, online na nga lang yung sermon. Puta, nung panahon namin live, yung laway ng teacher mo, yung paksiw, nasa mukha mo na. Yung pinakbit, nandito mo. Dahil pag minura ka ng teacher mo, wagas, kala mo siya nagpapalamon sa'yo. Nagalit na yung teacher online, hindi mo na amoy yung hininga ng teacher, nagalit ka. Nung araw nga, yung postiso ng teacher, pag kami nalas-balas ka, magtatama sa mukha mo eh. Hindi ba? Sige, tuloy na natin itong ano na to. Tingnan natin kung ano ba itong ano na to. Kung ano ba itong balita na to. Kayong mga nandiyo dyan kung kayo ayaw nyo rito sa nangyari, kasi ang nangyari, si Inday Sara, hindi na daw niya paparusahan. Kasi nga si Inday, alam niya yung alam ni Inday yung yung nangyayari sa totoong buhay. Diyos ko naman. Bagamat si Inday, ipinanganak ng mayaman yan, alam naman yan sigurado kung ano yung nangyayari sa ground. Yun nga yung sinasabi, hindi siya out of touch. Diba? So ilagay nyo dyan, ito si Vic. Ano ba to si Vic? Babae ka ba? Lalaki ka? Binato ng sapatos ng math teacher. Ay putya, pagka-math? Oo, pag uwi ko doon sa bahay, nagsumbong, tapos papaluin pa ako. Oo, pag nagsumbong ka, sabihin mo, susumbong ko yung teacher ko. Bakit? Ano nangyari? Sinampal po ako. Putya, sasabihin nung saan ka sinampal? Dito po, dito. Sasapukin ka nun sa kabila. Bakit? Bakit po? Putang ina ka, hindi ka naman sasampalin kung wala kang ginawang katarantaduhan eh. Sino loko-loko bigla na ng mananampal? Hindi ba? Kaya yun, ayaw mo na magsumbong. Dati, takot na takot tayo magsumbong sa magulang. Ngayon, Diyos ko naman. Ito na, pakinggan nyo na to, puro kayo kwento. Wala naman kayong ano dyan ito. Sige, pakinggan natin tong balita na to. Walang ipapataw na parusa ang DepEd sa guro na nagbitiw ng masasakit na salita sa panenermon sa kanyang mga estudyante habang naka-livestream. Ayon yan kay Vice President and Education Secretary Sara Duterte na bumisita ngayong araw sa Cambodia. At mula po sa Cambodia, nakatutok si Jonathan Andal. Jonathan! Emil, Sayon Susday o magandang gabi sa wika rito sa Cambodia. 5:52 PM pa lang dito sa Cambodia kung nasaan niya. Ito naman si Kuya, Epal din. Ano sabi niya? Sayong Tuesday. Ano yung pakinamin kung marunong ka mag-Cambodian? Hirap na nga kami mag-English, nagka-Cambodian ka pa. Walang Diyo naman talaga sige, Troy. Ngayon si Vice President Sara Duterte na nag-ikot kanina bilang Council President ng SIMEO o Southeast Asian Ministers of Education Organization. At sa kanyang pag-ikot kanina, sinagot niya yung ilang mga issue dyan sa Pilipinas. Bumisita at namahagi ng libro sa isang public elementary school dito sa Phnom Penh si Vice President Sara Duterte. Dito sinabi ni VP Sara na ipinag-utos siyang huwag parusahan ang teacher na nag-viral matapos sermonan ng mga estudyante habang naka-live online. Sinabihan. Ano yun ang sinasabi? Ha? Hindi nyo kami Ano sinabi ng teacher? Hindi kami binabayaran dito para yun lang. Siya yung teacher ko nun, maniwala ka. Ano yun, pinagalitan ako nung teacher ko, grade 6 ako. Third year high school na ako, napapaganipan ko pa siya.
Oh. Third year high school pa lang ako. Grade 3 ako. Pinagalitan ako ng teacher ko na yun. Mali ba? Sabi ko kanina grade 6. Grade 6 pala. Third year high school na ako. Napapanaginipan ko pa yung teacher ko. Ganun katindi magalit yun. Ano nang pinagsasabi nito ni ma'am? Hindi kami binabayaran dito para wag. Ano naman masama dun? Ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Walang penalty, ma'am. Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Pinasabihan ko yung teacher, tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya magklase. Sakaling may estudyante raw na nagka-anxiety dahil doon, pwede anyang bigyan ng Ang lupit! Puta, may nagka-anxiety. Ina ng mga bata natin ngayon, pagtanda, mga 20 years from now, lahat ng anak natin marshmallow na. Diyos mio, ang lalambot. Nagka-anxiety ka? Yung tayo na yan, samot-saring katarantaduhan na babasa ng mga yan sa Facebook. Nagalit na yung teacher, nagka-anxiety. Ako nga nun, hindi lang ako nagka-anxiety. Ginugulpe ko ng teacher nun eh. Tumibay nga katawan ko, kaya nga naging mixed martial artist ako. Yan. Lahat ng sampal ng mga teacher ko sa akin, tumaba na tong pisngi ko, kakasampal ng teacher. Pag sinampal ako ng kalaban ko nung nasa sports pa ako, di ko na masyado nararamdaman. Sobra naman nagka-anxiety. Hindi nga uso yung anxiety na yan sa amin eh. Oo, ang uso sa amin nun, mapapipiliin ka ng magulang mo, anong gusto mo? Lalayas ka o papalayasin kita? Mamimili ka, isang hayop naman talaga anxiety, ang lupet. Social intervention ng mga guro. Pero bakit kaya naka-live si teacher habang nagkaklase? Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Hindi naman nag-comment. Sinungaling. Putang ina ka, ma'am, dun ka dali. Ma'am, sinungaling mo. Hindi mo alam na naka-live ka? Puta, ang dami mong commenters. Ito naman siya, mapakasinungaling. Bakit ka naka-live? Alam nyo naman po, ma'am, di ba? Malakas ang kita sa TikTok. Malakas ang stars sa Facebook. Pucha, yung iba nga dyan, kumakain lang naka-live eh. Ang dami nga dyan, ma'am, natutulog lang naka-live. Yung isa nga napanood ko ang sabi niya mga kababayan, samahan nyo kung umistambay ng 4 na oras. 4 na oras, binidyo niya yung sarili niya, nakaupo lang siyang ganyan. As in, nakaganon lang siya. Palit na siya pwesto, ganyan. Wala siyang ginawa, 4 hours. Pucha, million views yun mga bossing. Wala siyang puhunan Basta umupo lang siya doon at sinabi niya na, akala nyo ba madali ang buhay ng isang istambay? O panoorin nyo, sabay-sabay tayong umistambay 4 hours. Wala tayong gagawin, di tayo magsasalita, 4 hours. Umupong ganyan, 4 hours. Million views mga boss. Ang daming pera nung tarantado. Si Boy Tapang. Si Boy Tapang etchas ng pusa, kinain. Yun nga, hindi nila kinakahiya, yung pa kayang teacher ka. Siyempre proud ako, teacher ako, yung mga kaibigan ko, mga friendsters ko dyan. Di ba? Iano mo ganyan, live ako. Hello mga vlogs, welcome to my guys. Lahat ngayon, ma'am. Inday Sara, lahat ngayon vlogger na. Maugulat ka nga, kumakain ako sa restaurant, biglang may kakausap sa akin, paglingon ko, putya, nagsasalita mag-isa. Putya, kumakain lang sa Jollibee, binablog pa. Walang iya ka naman, Jollibee lang kinakain mo. One piece burger steak, i-vlog mo pa. Binigyan ko Sunday para may dessert naman siya. Lahat ngayon vloggerist. Yung shout out dun sa isang bodyguard ni Banat Bay, isang security nga ni Banat Bay. Putya, lahat pinipicturean eh. Sabi ko, ang dami na natin picture, 2. May picture tayo doon. Dito wala pa tayong picture. Nung nagpunta kami ng Baguio, na full memory yata siya, kaka-selfie namin 2. Ganun na ngayon, Ma'am Inday. Lahat nagla-live na.
Ako nga nagla-live eh. Wala naman kwenta sinasabi ko rito pero nandito may mga nanonood eh. O hindi ba? Mento ang bise sa arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy na kanyang sinusuportahan. Hindi naman na mag-matter yung advice ko and yung opinion ko dito, no? What I would suggest sa SMNI is to consult their lawyers kung ano yung mga pwede pang legal options nila with regard to their project. Tinanong din namin ang bise tungkol sa pinalutang na Duterte Ganda ni Inday. Diyos ko, Inday, ang ganda-ganda mo. Diyos ko po, oh. Duterte sa 2028. Ma'am, sabi ni Atty. Oh, sabi niya Jonathan Bitia, walang Diyos, si Banat Bay may bodyguard, isa palang mahinang nilalang. Mayaman po siya. Hindi siya katulad mo na patay gutom. Kaya niya magbayad ng 10 bodyguard, 5,000 isang araw. Oh, kaya wag ka mag-inarte. Oh, subukan mo humarang kay Banat Bay. Katapusan mo na. Oh. Alam nyo, ang hindi ko maintindihan, ba't ang daming inggitero sa Pilipinas, no? Yung mga bagay na hindi nila kayang matanggap, yung mga bagay na hanggang sa mamatay nila na lang sila hindi pa nila nakukuha, putya pag nakita nila na meron, kagalit sila sa'yo. Katulad nito, kita mo, sama ng loob niya, na ang daming bodyguard ni Banat Bay. Putay na yung mga nasa Malacanang nga eh. Yung buwis natin kinukuha eh. Yung mga nasa gobyerno, ang dami ring bodyguard niyan. Putay na yung mga taxpayers money pang pinagsusweldo nila dyan. Apektado ka sa bodyguard ni Banat Bay, samantalang hindi naman nila hinihingi sa inyo yung pinambabayad niya dyan. Masyado kayong mga iyakin, masyado kayong mapagpapansin doon sa mga hindi nyo naman dapat pinapansin, mga hinayupak kayo. Kapag hindi nyo kayang makuha, huwag kayong mainggit sa may mga kayang makuha yun. Magsumikap kasi kayo mga putang ina ninyo kesa mga mga manita kayo ng ibang tao. Apakahihilig nyo. Mga inggit kayo sa mga taong maunlad ang buhay. Punta kung sana, sinalo nyo lahat ng mga chalk at saka ng mga eraser ng mga teacher nyo. Di sana maunlad din ang mga buhay nyo ngayon, mga hinayupa kayo. Akala nyo, wala pa ako sa SM9. Pwede pa ako magmura. Ang loko-loko kayo ha. O sige, play. Panelo, susuportahan daw niya ang Duterte tandem sa 2028. Totoo po bang may ganun tandem sa 2028 presidential? Yes, nagpalabas po tayo ng statement, kamakailan lang, sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Hindi ko alam kung sila ay merong pag-uusap kasi wala naman ako doon, hindi ko narinig. So, hindi ko alam kung ano ang pag-uusap ni Atty. Panelo at ni former President Duterte. Kanina nag-courtesy call si VP Sara sa Minister of Education ng Cambodia. Binisita rin niya ang isang Philippine International School sa Phnom Penh. Nakipagkita rin si Sara sa Filipino community dito sa Cambodia. Emil, sabi ni VP Sara, idinulog sa kanya ng ilang mga Pilipinong teacher dito yung concern nila sa sweldo na nila rito sa may Cambodia. At ang sagot daw sa kanila ng vice ay susubukang kausapin niya yung Cambodian Minister of Education. Yun, palakpakan. So to cut the story short, hindi na po inano ni Inday, binarusahan ni Inday yung teacher kasi nga maliit na bagay, pinalalaki nyo. Ang daming magnanakaw sa gobyerno, hindi yan ang mga batikusin ninyo. Diba? Tama eh. Ang daming magnanakaw sa pamahalaan, hindi yun ang mga pagtuunan nyo ng pansin. Pinagtutuunan nyo ng pansin yung mga maliliit na bagay. Diyos mio naman itong mga hinayupak na to talaga. Ano pa? Diyos ko, eto, dito na tayo. Mapunta na tayo sa ibang balita.